Nagkaroon ka na ba ng scandalous affair? Nagkaroon ka na ba ng skandalo or scandal? Paano mo nga ba haharapin ang mga bagay na ganito? At paano nga ba nagsisimula ang mga ganitong uri ng affairs o ugnayan? Ating tunghayan ang isang kuwento para sa araw natin na ito. Ano daw? Huwag na nating patagalin pa. I know that you are excited kaya ka nga nandito, 'di ba? So eto na ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Mahirap itago, lalong-lalo na kung sumisingaw ng kusa. Mahirap isikreto, lalong-lalo na kung hindi ka na marunong magtago. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung papaano nagsimula ang lahat. Marahil sa isang ngiti, o marahil yun ay isang sulyap na hindi ko naman sinasadya. Ngunit nag-iwan ng bakas sa akin na parang hindi na mawawala kailanman. Ang pangalan ko po ay Samantha. Hindi ko yan tunay na pangalan. At sa mata ng karamihan ay ordinaryo o pangkaraniwang babae lamang ako. May trabaho, may mga kaibigan, may mga simpleng buhay na maituturing namang maayos. Hindi perpekto, oo, pero sapat na. Ngunit sa araw na yun, sa isang corporate event na puno ng ilaw, champagne, at mga taong mahihirap abutin, dito po nagbago ang lahat. Nasa lobby ako ng isang grandiosong hotel. Hawak ang baso ng sparkling water. Nagmamasid sa mga taong nakasuot ng mga formal na damit. Pakiramdam ko'y nanonood ako ng isang pelikula, Mama Mia. Pero sa pelikulang ito, ako ang bida. At doon ko siya nakita. Si John Ray. Kilalang tao siya. Hindi ko maiiwasang mapatingin sa kanya. Siguro dahil kilala siya, Mama Mia, kaya may dating siya sa aking kakaiba. Hindi lamang dahil sa kanyang itsura, na matangos na ilong, malalalim na mga mata, at ngiti na tila ba ginagayuma ka. Ngunit para sa akin ay higit pa doon ang dahilan kung bakit ako napapatingin lagi sa kanya. Iba ang kanyang presensya. Siguro, Mama Mia, dahil nga isa siya sa mga kilalang pamilya sa aming lugar. Kaya naman ang kanyang aura ay para bang nagsasabing, respetuhin ninyo ako. Na para bang kahit wala pa siyang sinasabi, mapapalingon ka at titingala ka talaga. Hindi ko naman sinasadya, ngunit napatingin ako sa kanya ng matagal. At parang may kuryente sa pagitan namin. Tila ba ang bawat paghinga ko ay tumitigil sa bawat sulyap niya sa akin. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Isang simpleng pagkikita lang, pero pakiramdam ko, yun na ang simula ng isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. At marahil ay hindi ko rin mauunawaan hanggang sa huling bahagi ng kwentong ito. Sa gabing yun, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na pagdesisyonan kong lumapit. Hindi ko alam kung anong pupuntahan ng paglapit ko. Pero may kakaiba akong lakas ng loob na hindi ko naman nararamdaman dati. Oo, hindi naman ako introvert.
Oo, mahilig po ako makipag-usap pero hindi sa mga taong matataas ang estado sa buhay gaya niya. Habang naglalakad ako, bawat hakbang ko ay tila ba nagsasabing, eto na ang lakad mo papunta sa iyong kapalaran. Good evening. Kahit ako ang unang lumapit, siya naman ang unang bumati sa akin nung makalapit na ako sa kanya. Ang boses niya ay napakalalim. Tunog, may kontrol at karisma. Pero kahit na matigas at malalim ang boses niya, pakiramdam ko ay humahaplos iyon sa aking balat. Good evening, sagot ko. Nagtatangkang panatilihing maayos ang posture ko at hindi manginig at huwag ipahalata sa kanya na apektadong-apektado ako sa kanyang presensya. May mga sandaling parang nagtagal ang mundo sa aming dalawa. Parang wala ng ibang tao sa lobby maliban sa amin. At sa loob ng puso ko, may konting excitement na may takot din akong nararamdaman. Alam ko po na hindi naman karaniwan sa akin ang ganitong mga sitwasyon. Ngunit hindi ko talaga maiiwasang huwag madala. Mula sa gabing yun, nagsimula ang mga maliliit na pagkakataon. Opo, to make the long story short, nagsimula kaming magkita. Mga dinners sa hotel, mga casual na pagkikita sa coffee shop, mga meeting na tila mas personal pa kaysa sa inaalok ko sa kanya na mga produkto ng aming kumpanya. Yes, Mama Mia, yun ang naging dahilan ko nung lumapit ako sa kanya. At least yun ang ginawa kong alibay. Ang pagbebenta ng mga produkto ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sa simula, iniisip ko na ang encounters naming ito ay harmless lang naman. Isang maliit na kilig na hindi naman makakasama. Ngunit sa bawat sandali na nakakasama ko siya, nararamdaman ko, Mama Mia. Nararamdaman ko ang isang bagay na hindi dapat. Isang bagay na mali ngunit hindi ko naman kayang pigilan. Minsan nagmumuni-muni ako sa sarili ko. Ano ba to? Paano ako napasok sa ganitong mundo? Ngunit ang totoo, ang bawat pagkakataon ay tila lumalalim ang pagkaka-addict ko sa kanya. Sa kanyang presensya, sa kanyang boses, maging sa kanyang simpleng pagngiti sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa gabing yun, habang naglalakad ako pa uwi sa apartment ko, ramdam ko sa aking dibdib ang kakaibang kaba. Isang pakiramdam na naghahalong excitement, takot, at syempre, isa ring pakiramdam na para bang naglulook forward ako kinabukasan. At dun ko naisip, Mama Mia, eto na yata ang ticket ko papunta sa bagong mundo. At ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Ang buhay ko na boring, ang buhay ko na walang ka-excitement, at ang buhay ko na punong-puno ng paghihirap at pagtatrabaho. Hindi ko may kakaila na ang gabing yon ay nagsilbing panimula ng isang kakaibang kabanata sa buhay ko. Sa bawat text message na natatanggap ko mula sa kanya, sa bawat lihim na mga ngiti, sa bawat pagkakataon na kami ay nagkikita na hindi alam ng iba, ramdam ko ang tila lalong lumalaking apoy na gustong-gusto ko namang tumupok sa akin. Sa simula ay sinubukan ko namang ipaliwanag ang lahat sa sarili ko. Normal lang yan, Samantha. Hindi kasi siya ka-level mo eh. Gwapo siya, mayaman, successful. Kaya normal lang nakiligin ka sa kanya. Excitement lang yan. Thrill lang yan. Ngunit alam ko sa sarili ko, Mama Mia. Alam ko na ang lahat ay may hangganan. Pero malamang sa malamang,
Dahil hindi ko naman pinipigilan ang aking sarili, lalampas din ako sa hangganan na yon. Ang mga pagkikita namin ay palaging tila sinasadyang pagkakataon. Mga lunch sa corner cafes na tahimik, mga dinner sa mga malalaking hotel na malayo sa bayan namin. At minsan, mga wee hours na tawagan habang nasa loob kami ng kanya-kanya naming mga banyo. Isang gabi habang nag-uusap kami, ay bigla na lamang kaming nanahimik dalawa. Alam mo yung pakiramdam na parang sayang-saya pa kayo at tawang-tawa pa kayo tapos bigla kayong natahimik nang hindi nyo mawari. Ganun, Mama Mia. Isang katahimikan na nakaka-awkward, isang katahimikan na tila mahapdi sa balat. At bigla siyang tumingin sa akin. Ang pagkakatingin niya ay para bang nabasa niya ang bawat takot at lihim sa puso ko. Hindi mo ba nararamdaman? Tanong niya. Mahina ang kanyang pagkakasabi, pero ang kanyang mga mata ay tila nang aakit sa akin. Hindi ko alam. Sagot ko na may konting kaba sa boses. Ngunit alam kong alam niya. At yun ang nakakatakot at nakakakilig ng pareho. Pakiramdam ko ay parang ako ang nasa isang laro na mas malaki pa kesa sa aking iniisip. Laro na puno ng mga panlilinlang, laro na puno ng lihim, at laro na puno ng mga nakakaakit na tukso. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko na unti-unti akong nagbabago. Ang dating simpleng ako ay nagiging maingat na sa bawat kilos ko, sa bawat salita. Palagi ko kasing iniisip ang mga senaryo. Paano na kung may makakita sa amin? Paano na kung malaman ng pamilya ko? Ngunit kahit sa mga ganitong takot ay may kakaibang excitement pa rin akong hindi maipaliwanag. Parang bawat takot ay nagiging bahagi ng isang thrill na mas lalong nagpapakilig sa akin. Minsan habang nakaupo kami sa isang maliit na cafe ay nakatitig ako sa kanya. Napagtanto ko na may kakaibang koneksyon kaming dalawa. Parang hindi lang ito pisikal o emosyonal. Parang may mental tug of war na nagaganap. Ang bawat salita niya ay tila may epekto sa akin. Ang bawat paglapit niya ay may kasamang impluwensya sa aking damdamin. Alam mo, Samantha, sabi niya habang hawak ang baso ng kape. Ang mga pinakamalalalim na damdamin, kadalasan ay nagmumula sa mga bagay na hindi mo dapat nararanasan. Tumango ako. Hindi dahil sang-ayon ako kundi dahil alam ko na totoo yun. At sa loob ko may bahagi sa akin na gustong maranasan ang mga bagay na yon. Ngunit hindi dapat. Hindi tama, Mama Mia. Hindi tama dahil hindi kami dapat nakikita ng madla. Pwede kaming makita kung kasama ko ang pinsan kong si Julie. Ang pinsan kong si Julie na asawa ni John Ray. Oo, Mama Mia, asawa siya ng pinsan ko. Nagkakilala lang kaming dalawa sa araw mismo ng kasal ng pinsan ko. Matagal ko nang naririnig ang pangalan niya. Mula kolehiyo pa ako ay dinig ko na sa buong campus ang kaniyang pangalan. Sikat kasi talaga sila sa lugar namin. Hindi lang sila, kundi maging siya. Bukod kasi sa matalino, varsity player pa siya ng basketball sa aming school na laging nananalo sa mga basketball tournament. Kaya naman, Mama Mia, nung nakita ko siya sa unang pagkakataon ng harap-harapan, mula doon sa kasal ng pinsan ko, dun ako naapektuhan ng todo. Pero binaliwala ko yun. Asawa kasi siya ng pinsan ko eh. Hindi pwede, 'di ba?
Kaya lang, sa lobby, dun sa hotel, hindi ko na talaga maiwasang lumapit sa kanya. At hindi ko alam kung bakit tila may magnet sa pagitan naming dalawa. Isang magnet na hindi kami napaghihiwalay. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang mga palihim na mensahe sa gabi. Mga lihim na text na agad-agad din namang dinidelete sa cellphone ng bawat isa. Ang mga pictures, minsan pa nga mga voice notes na para lamang sa akin. Parang bawat salita ay hinahabi para hilahin ako sa isang mundong masalimuot, mapanganib. Isang mundo na hindi ko pa nararanasan at hindi ko kailanman inisip na mararanasan ko. Ang bawat pagkikita namin ay tila isang sayaw. May tensyon, may excitement at may takot na sabay-sabay na dumadaloy sa ugat ko. Ang bawat sandaling naroroon ako sa tabi niya, nararamdaman kong unti-unti akong nadadarang. Ang dating babaeng kontrolado at maingat ay nagiging mapangahas. Nagiging kaibigan ng tukso. At minsan, Mama Mia, iniisip ko na nakakatakot pala talaga kapag nahulog ka sa tukso. Minsan, sa isang gabi na walang tao sa paligid namin, hinawakan niya ang kamay ko. At sa simpleng haplos na yon, nagbukas ang isang pinto ng isang mundo na hindi ko alam na handa ko palang pasukin. Hindi mo ba gusto to? Tanong niya nung akmang hihilahin ko na palayo ang aking kamay sa kanyang pagkakahawak. Hindi ko nasagot ang tanong na yon. Hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil natatakot ako. Natatakot ako dahil ang dami-dami kong nararamdaman. Excitement, pagkagusto, at guilt na rin. Alam ko po, Mama Mia, hindi po ito ang first time na may sumulat sa inyo ng ganitong klase ng nararamdaman. Pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong aking kwento. Hindi ko alam kung kailan nagbago ang lahat mula sa simpleng pagkakagusto patungo sa isang bagay na mas malalim, mas mapanganib at mas nakakasira. Iniisip ko noon, Mama Mia, ayos lang naman ang mga simpleng kilig eh. Di naman yun masama, siguro hindi ba? Kasi totoo naman talagang nag-uusap kami tungkol sa mga produkto ng kumpanya namin. At ang mga pag-uusap na yon, kadalasan ay may blessing naman mula sa asawa niya na pinsan ko. Pero ang aming relasyon dalawa ni John Ray ay hindi na lamang isang lihim na kilig. Unti-unti ay tila eskandalo na ang pagkatao ko. Unti-unti ay tila meron ng mga komplikasyon. Gabi-gabi bago ako matulog ay sinasaway ako ng sarili kong konsensya. Lalo pat iniisip ko siya. Nakatabi ko sa kama habang pinipikit ko ang aking mga mata. Mama Mia, lumalim ng lumalim ang namamagitan sa amin ni John Ray. Nung una, sabi niya gusto niya raw bumili ng property. Sabi ko naman, hindi naman yon ang produkto ng aming kumpanya. Sabi niya, samahan ko lang daw siya. Bakit hindi si Julie ang isama mo? Para naman makuha mo ang opinyon ng asawa mo. Hindi kasi mahilig si Julie sa mga ganitong properties eh. Sa akin kasi investment tong mga ganito. Ang sa kanya kasi ayos na sa kanya na may bahay kaming sarili. Tapos may bahay din naman daw ang mga magulang niya. Meron din ang mga magulang ko. Tapos may negosyo din. Sabi niya, ang bahay ay parang isa na lang daw yang malaking liability. Lalo na kapag lumuluma. Ah, ganun ba? Sa akin kasi, ang bahay ay isang malaking investment. Oo, naluluma ang bahay pero ang lupang kinatitirikan nito, hindi naman nagmumura. Nagmamahal pa nga eh, sabi ko. Kaya nga ikaw ang gusto kong isama kasi alam kong maiintindihan mo. Alam kong hindi dapat, Mama Mia.
Alam kong hindi dapat ako sumama sa kanya dahil hindi naman ako asawa. Hindi naman ako dapat parte sa mga desisyong ganon. Pero dahil gustong gusto ko ring makakasama siya. At dahil nga sa sinabi niya na naiintindihan ko siya ay mas lalong lumalim ang kilig sa akin. Kaya ayun, sumama ang lola ninyo. Sa isang lugar na malayong malayo sa lugar namin. Isang open house viewing ang ginanap. Nagulat pa nga ako nung may ahente na sumalubong sa amin. Agad kong hiniwalay ang kamay ko sa kamay niya na noon ay hawak-hawak niya. Pero imbis na lumayo sa akin ay inakbayan pa nga niya ako at hinalikan sa aking pisngi. Halos maihi ako noon sa pinaghalong takot at kilig. Kilig dahil gustong gusto ko rin naman ang ginagawa niya. Pero takot dahil baka may masabi yung ahente. Baka masabi niya kay Julie o sa kahit na sinong kilala ni John Ray. Huwag kang mag-alala. Kaibigan ko yan si Arthur. Hindi niya tayo isusumbong. Sabi niya sa isang malakas na boses. Iba ka talaga pare, sabi ni Arthur at nagkamayan pa silang dalawa. Dahil doon ay medyo nakampante ako. Mama Mia, para po kaming dalawang bagong kasal na mag-asawa na namimili ng bahay naming dalawa. May pinakitang iba't ibang property sa amin si Arthur noon. Pinagdadrive niya kami. Habang kaming dalawa ni John Ray ay nasa likod ng sasakyan at si Arthur naman ang nasa harap sa may driver's side. Pinupuntahan namin lahat ng mga for sale na properties na nandoon. At bawat bahay na pinupuntahan namin ay kinukuha talaga ni John Ray ang aking opinyon. At kapag nasa loob kami ng kotse, niyayakap at hinahalik-halikan niya ako sa leeg. Never pa naman nangyari sa amin yon, lalo pat dun lang kami nagkikita sa lugar namin. Pero ngayon ay tila kami mga pusa na inhit na nakalayo sa mga mapagmasid at mapanghusgang mga mata. Oo, Mama Mia, hinahalik-halikan na niya ako. Sa pisngi, sa tenga, sa leeg. Minsan niyayakap pa niya ako kahit sa harap ni Arthur. Natatakot ako nung mga panahon na yon. Pero ang sabi ko sa sarili ko, sige lang, damin mo lang yan. Di naman yan araw-araw eh. Damin mo lang na ikaw ang asawa ni John Ray sa araw na to. Kaya yun ang ginawa namin. Hanggang sa makahanap na nga kami ng isang property na pareho naming napagkasunduan at pareho naming gusto. Pagkatapos niyang bilhin yon, pagkatapos ng mga papeles, Mama Mia, ay bigla niyang inabot sa akin ang isang susi sa bahay na yon. Tigda-dalawa kasi ang susi. Dalawa sa main gate, dalawa sa main door, dalawa rin sa likod. Pati na rin ang susi ng bawat kwarto ay tigda-dalawa. Binigay niya sa akin ang tig-iisang susi. Bakit sa akin to? Kasi sa'yo naman to. Sabi niya. Nagulat ako, Mama Mia. Gulat na gulat ako dahil sa akin pala nakapangalan ng property na yon. Pagkatapos sabi niya sa akin sa susunod na weekend daw, babalik kami sa lugar na yon. At dun na nga naganap ang lahat. Naganap ang lahat dun mismo sa bahay na binili niya para sa akin. The next weekend nung pumunta kami doon, binisita muna namin ang bahay. Nagulat ako at malinis na ito at fully furnished na. Kompleto na sa mga gamit. Parang ang paglipat na lang talaga ng bagong kasal na mag-asawa ang inaantay ng bahay na to. Uy, bakit may mga ganito na? Nung binili mo to last week, wala pa naman to ah. Sinadya ko talagang ipalinis to. Sinadya ko ring
lagyan ng lahat ng gamit. Ha? Bakit? Surprise ako sa'yo. Happy? Nung tumango ako ay agad niya akong hinila at siniil ng halik. Hindi na ako nakapagpigil. Kasi masayang-masaya ang puso ko nun. Bukod sa masaya ang puso ko, hindi ko po maipagkakailang nagiinit din ang katawan ko, Mama Mia. Pagkatapos ng malalim naming halikan ay binuhat niya ako at dinala sa master's bedroom. At doon, Mama Mia, doon ay binuhos na namin ang ilang buwan naming pakikipag-flirt sa isa't isa. Opo, ilang buwan po ang inabot sa pagkikita namin, pagpiplirtan ng walang nangyayari. Pero sa araw na yon ay binuhos na namin lahat ng aming mga damdamin. Pagkatapos, Mama Mia, ay sinabihan niya akong magbihis dahil may pupuntahan daw kami. Hindi ka ba napagod? Tanong ko. Hindi ako mapapagod basta ikaw ang kasama ko. Sabi niya sabay kindat. Kaya nagbihis ako. Sumakay kami sa kotse na inarkilan niya sa lugar na yon. Opo, wala kaming kotseng pumunta doon dahil nag-eroplano naman kami. Medyo malayo talaga yun sa lugar namin. Pagkatapos ay pumunta pala kami sa isang dealership ng sasakyan. Anong ginagawa natin dito? Bibilan kita ng kotse. Ano? Naku, wag na, sumusobra ka na talaga, John Ray. Hindi yan sobra. Matagal ko nang gustong gawin yan para sa'yo. At dahil pinaligaya mo ko kanina, deserve mo to. Binilhan nga niya ako ng bagong kotse, Mama Mia. Isang kotse na pwede naming magamit sa lugar na ito kapag nandito kami. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Hanggang sa hindi na lang kami nakokontento sa ganon. Dahil nga malayo ang lugar na yon mula sa lugar talaga namin, may mga pagkakataon na hindi namin napipigilan ng aming mga sarili. Nagsimula na ang mga lihim naming pagkikita sa mga hotel suites. Nagsimula na rin ang halos gabi-gabi o halos every weekend na may nangyayari sa aming dalawa, Mama Mia. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na huwag kang mapupol, Samantha. Ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Ang lahat ng ito ay hindi magtatagal. Flavor of the month ka lang ni John Ray. And yes, Mama Mia, alam ko talagang hindi loyal si John Ray. Kaya nga hindi ako masyadong natatakot kapag may pagdududa ang kanyang asawa na pinsan ko. Dahil matagal na niyang alam na maraming babae itong si John Ray. Ang akin lang naman noon ay gusto ko lang namang sumubok. Pero nagulat ako. Hindi ko aakalain na sa gwapong iyon ni John Ray, mag-e-effort pa rin pala siya. Bibilhan ka ng bahay, bibilhan ka ng kotse. Kaya naman, kahit lagi kong sinasabi sa sarili ko na panandalian lang to, alam kong hindi yun ang katotohanan. Kasi sa bawat sandali na kami ay magkasama, nararamdaman ko na lumalaki ang control ni John Ray. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa buong pagkatao ko. Isang gabi inimbitahan niya ako na mag-dinner sa isang rooftop restaurant. Ang mga ilaw sa lungsod ay kumikislap-kislap sa likuran niya. At merong isang banda na tumutugtog noon. Ramdam ko ang init ng gabi sa balat ko. Tinitingnan ko siya habang nagkukwento tungkol sa kanyang mga business ventures. Sa mga plano niya. Hindi lamang para sa negosyo niya, kundi para sa aming dalawa. Doon ko iniisip, Mama Mia, kung talagang wala lang ito, kung talagang panandalian lamang ito, kung talagang flavor of the month lang ako, siguro wala dapat plano na involve ako, 'di ba? Pero bakit ganito?
May mga bagay na pinaplano siya hindi lang para sa akin, kundi para sa aming dalawa. Oo, Mama Mia, may mga pagkakataon na pinagli-leave niya ako sa trabaho. Nagkukunwari ako sa pamilya ko na meron akong seminar sa kung saan-saan. Pero ang totoo, mauuna na si John Ray aalis sa akin. Minsan mauuna siya ng 1 o 2 araw para hindi kami halata. Tapos aalis din ako. Hindi nila alam na sa parehong lugar kami naroroon. Hindi nila alam na nandun kami sa bahay na binili niya para sa amin. Dun kami naglalaro ng asa-asawahan. Dun kami naglalaro ng apoy ng walang nakakaalam. At lagi niyang sinasabi sa akin na hindi raw siya nakakilala ng isang babaeng katulad ko. Sabi pa niya kung una raw kaming nagkita, kung una raw kaming nagtagpo at nagkakilala, sigurado daw siyang ako ang pipiliin niyang pakasalan. Mga ganun na ang usapan namin, Mama Mia. Mga malalalim na, hindi na arok ng mga taong naglalaro lamang. Ito ay tungkol na sa 2 taong nanghihinayang dahil hindi sila nagtagpo nung mga panahong pareho pa silang libre. Ang akala ko, Mama Mia, ay habang buhay kong maitatago ang lahat. Ang akala ko ay maingat kaming 2 ni John Ray. Ang akala ko, walang mangyayaring masama sa aming lihim. Pero hindi pala. Hindi ko alam kung bakit, pero nagsimula nang lumitaw ang mga usap-usapan. Nagsimula sa akin, sa opisina, Mama Mia. Kasi ang mga kaibigan ni John Ray, pati na rin siya mismo, ay nagpa-purchase na ng mga produkto sa opisina. Hindi lang yung mga isa-isahan o dala-dalawahan, kundi maramihan na talaga. Nung una, nung tinutukso ako ng isa kong kasamahan sa trabaho, kung meron raw ba akong boyfriend, sa isa sa mga kabarkada ni John Ray, ang sinasabi ko ay wala. Bakit kung bumili sila dito sa atin maramihan? Halos pinapakyaw na nila yung produkto natin at halos lagi ka na lang talagang nakakakota. Kasi po, asawa siya ng pinsan ko. Remember, Julie? Sabi ko sa mga kasamahan ko. Nung una ay umiepekto pa naman ang alibay ko na yun. Epektong-epekto pa eh. Pero habang tumatagal, ay hindi na umi-epect. Hindi naman siguro ganito karami sila at kadalas umorder, di ba? Kung dahil lang sa pinsan mo ang asawa niya. At saka, bakit lagi kang nakaka-leave ngayon? Alam mo, porket paborito ka ni boss dahil lagi mong nare-reach ang quota mo? Kaya ka ba nagli-leave lagi? Sana all, laging nakabakasyon. Ganon ang mga tsikahan nila sa akin. Hanggang sa umabot na sa mga tao sa labas sa opisina ang mga bali-balita. Nagkukumahog na ang mga taong malaman ang tungkol sa mga pinaggagawa ko. Ang tungkol sa mga agenda ko kapag naka-leave ako sa trabaho. Mama Mia, hindi ko naman masisisi ang mga kasamahan ko sa trabaho kung bakit nila ako pagdududahan. Kasi never naman talaga akong nagli-leave dati ng paulit-ulit at pangmatagalan. Dati, 1 o 2 araw lang ang pinakamahaba kasi nagkasakit ako. Yun lang. Tapos, dahil may Christmas break naman kami ng 2 linggo, hindi na talaga ako nagbe-vacation leave. Yun na ang pinakagala ko sa buong taon. Kaya nagulat sila dahil sabay-sabay. Nag-aalibay ulit ako. Sabi ko kaya ako hindi nagli-leave dati ay dahil hindi ko pa nare-reach ang quota ko. Pero ngayon dahil walang kahirap-hirap ko nang nare-reach ang quota ko, kaya may luxury of time na ako. Pwede na akong mag-leave hanggat gusto ko. Pero Mama Mia,
hindi pala lahat ng tao ay nakukontento sa mga sinasabi kong dahilan. At ang bawat lihim pala na pagkikita ay may kasamang kaba. Kaba na baka may makakita sa aming dalawa. Ngunit kahit kinakabahan at kahit may takot sa puso ko, ewan ko Mama Mia, talaga bang malandi lang ako? Dahil laging nananaig sa akin yung thrill sa bawat sandali na nagtatagpo kaming dalawa. Minsan Mama Mia, 10:00 na ng gabi, nasa bahay na ako noon at handa na akong matulog nung bigla siyang tumawag sa akin. Dali-dali akong pumasok ng banyo. Nagulat pa nga ang mama ko dahil kalalabas ko lang sa banyo ngayon papasok na naman ulit. Sumakit kasi yung tiyan ko Kailangan ko mag-CR, sabi ko. Pagpasok ko ay mahinang-mahina ang boses ko nung sinagot ko si John Ray. San ka? Nasa bahay na Magkita tayo. Ite-text ko sa'yo yung lugar, pati na rin yung room number. Ano? Gabing-gabi na. Natutulog na mga tao. Sige na please. Namimiss kita. I miss your scent. I miss your hug. I miss your kiss. At dahil doon ay naging marupok na naman ako. Paglabas ko ng banyo, ay pinagtitinginan ako ng mga magulang ko. Ayos ka lang ba? Opo, lalabas lang po ako sandali. Ano? Saan ka pupunta? Gabing-gabi na. Ano po, bibili lang po ng gamot. Wag na ikaw. Si Junior na lang ang pabilhin mo. Masakit pa ang tiyan mo Wag na po, natutulog na po si Junior. Hindi pa yon tulog. Sige nga, katukin ko nga, sabi ni Mama. Naiinis ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Gustong-gusto ko nang umalis dahil maging ako ay namimiss ko na rin si John Ray. 3 araw na kasi kaming hindi nagkikita kaya miss na miss ko na rin siya. Junior! Junior, lumabas ka nga dyan. Bilan mo nga ng gamot tong ate mo. Mama naglalaro pa ako. Sa unang pagkakataon, sa tanang buhay ko Mama Mia, dun lang ako natuwa na naglalaro ng mga mobile games ang kapatid ko. Dun lang ako natuwa sa pagiging tamad niya. Agad akong nagbihis, hindi naman yung bonggang bihis dahil baka mahalata nila ako. Sige na po, ako na pong aalis. Gagamitin ko na lang po yung motor ni Junior, sabi ko. Kung magtatanong kayo kung nasaan ang kotseng binili sa akin ni John Ray, nandun po yun sa lugar kung saan niya rin ako binilhan ng bahay. Halos paliparin ko na yung motor ng kapatid ko, marating ko lang ang hotel room na tinext sa akin ni John Ray. Pagkapasok ko pa lang Mama Mia ay agad na niya akong sinunggaban. Ako din naman ay hindi na nagsayang ng oras. Tinapon ko na nga lang ang cellphone at iba kong mga gamit sa sala ng hotel room. Agad na akong naghubad dahil nakahubot-hubad na noon si John Ray. Wala kaming sinayang na sandali. Pinadama namin sa isa't isa ang init na matagal naming tinitimpi. Kahit kailan, hindi talaga natatanggal ni Julie ang init ng katawan ko. Walang ibang nakakapagtanggal nito kundi ikaw lang, Samantha. Mama Mia, ewan ko pero it sounds like music to my ear nung sinabi niya sa akin yon. Habang nag-aanuhan kaming dalawa, ay tumutunog naman ang cellphone ko. Tumatawag si Mama. Tawag siya ng tawag. Hindi ko alam kung ilang beses siyang nag-miss call. Teka sandali, sasagutin ko muna si Mama, baka nag-aalala na yun Wag na, mamaya na yan, sabi pa niya. Pero sinagot ko pa rin. At habang sinasagot ko yon, Mama Mia, ay hindi pa rin tumigil si John Ray sa ginagawa niya sa katawan ko. Kaya pigil na pigil ako sa sarili kong mapaungol at baka malaman ng mama ko ang ginagawa ko. Nasaan ka na?
Ma, sarado na kasi yung pharmacy dyan malapit sa atin kaya naghahanap pa po ako. Naghahanap ka? Bakit tila ang tahimik? Nasaan ka? Sige na po mama, lobat na po ako. Pagmamadali kong pagbababay sa mama ko dahil hindi ko na mapigilan ng sarili kong mapaungol. Patuloy kaming dalawa ni John Ray hanggang sa matapos nga kaming maglabas ng init ng aming mga katawan. Mama Mia, hanggang sa nung tapos na kami ay tsaka ko tinignan ng cellphone ko. May iilang missed calls din mula kay Julie. Agad ko siyang tinawagan. Hello, Kaz. Napatawag ka. Sorry umalis kasi ako sa bahay. Naganap ako ng gamot. Masakit kasi ang tiyan ko. Palusot ko. Kaz, busy ka ba ngayon? Ano? Bakit? Kailangan ko lang ng karamay. Bakit naman? Si John Ray kasi, Kaz. Nung nag-mention siya ng pangalan ni John Ray, agad akong napalingon kay John Ray. Tapos si John Ray, Mama Mia, alam na yata niya kung sinong kausap ko. Sige, pupuntahan kita dyan. Sandali. Sabi ko. Noong binaba ko na ang tawag, ay hinampas ko si John Ray. Ano bang ginagawa mo? Nagdududa na sa'yo asawa mo? Matagal na yang may mga pagdududa. Hindi pa nga tayo, nagdududa na yan eh. Yaan mo siya. Kailangan ko siyang puntahan, John Ray. Wag, dito ka lang please. Di pa ako tapos eh. John Ray, bago pa tayo mahuli, kailangan nating mag-ingat. Paano kung hindi ako makapunta dun tapos bigla siyang magduda? Diba may usap-usapan na sa opisina? Kaya naman Mama Mia walang nagawa si John Ray kundi ang paalisin ako at pinuntahan ko sa bahay nila ang pinsan ko. Doon ay nagsabi ang pinsan ko tungkol sa kaniyang mga problema. Iba to kasi. Iba to. Anong iba? Bakit iba? Dati-rati naman yung mga babae niya. Hindi naman siya ganito ka-attach. Pero ngayon ramdam kong iba eh. Alam mo ba, nabawasan yung savings namin sa bangko. At ang laki ng nabawas, Kaz. 7 digits. Naisip ko ang bahay at ang kotse, Mama Mia. Alam kong milyon ang halaga noon. Alam kong yun na yata yun. Natahimik ako. Medyo sinundot ako ng konsensya ko. Baka naman may pinaggamitan lang siya, Kaz. Huwag kang masyadong mapag-isip ng kung ano-ano. Hindi, Kaz. Alam mo bang hindi na niya ako ginagalaw? Alam mo ba na kahit ako na mismo ang nag-aaya at nagpepresenta ng sarili ko sa kanya, ayaw niya pa rin? Kaz, kasi naman ikaw, kailangan mong magsuot ng mga sexing damit. Hindi yung pamanang-manang ka pa rin. Agad akong naghahanap ng mga ia-advise sa kanya, Mama Mia. Kahit ang totoo ay ako naman talaga dapat ang kinakagalitan niya. Sa akin naman talaga siya dapat mainis at magalit. Ginawa ko na yun, Kaz. Bumili pa nga ako ng lingerie eh. Eto, sabi niya habang kinukuha ang lingerie. Napaka-sexing red lingerie yun. Sinuot ko na to. Hindi nga ako nagkumot o nagcomforter kahit ang lamig-lamig ng aircon dito sa kwarto eh. Pero hindi pa rin niya ako pinansin. Ang lamig-lamig na niya sa akin. Hindi naman siya ganito dati nung mga may ibang babae pa siya eh. Ngayon lang talaga. Pakiramdam ko hindi ko na siya napapainit. Uy, di naman totoo yun. Sa'yo na yan, Kaz. Sabi niya sa akin sabay abot ng lingerie. Ano? Aanin ko naman to. Kunwari ay natatawa ko pero sa mga pagkakataon na yun ay kinakain na ako ng lubos ng konsensya ko, Mama Mia.
Hindi ko rin naman yan magagamit. Ayaw din naman niya. Kahit suot ko yan kaya sa'yo na. Baka sakaling magkaroon ka na ng asawa. Sabi niya ng may pagbibiro. Uy Kaz, wala pa sa isip ko yan ha. Guilty na ako noon. Sa totoo lang Mama Mia, bilib na bilib ako sa sarili ko. Kasi hindi ko alam kung paano ko napapanatiling maayos ang mga sagutan ko sa kanya kahit nilalamon na ako ng guilt at konsensya. Tumawag ako kina Mama. Sabi ko, doon ako matutulog kina Julie. Dahil sasamahan ko siya. May dalawa naman siyang kasambahay na kasama pero gusto niya nakausap ako. Doon niya ako pinatulog sa guest room. At nung mag-aalas 3 na ng madaling araw, ay nagulat ako dahil may biglang tumabi sa akin. Akala ko Mama Mia ay si Julie. Pero nung hawakan niya ang dibdib ko, alam kong hindi si Julie yun. Sa gulat ko ay agad ko siyang naitulak. Ano bang ginagawa mo? Nandito tayo sa bahay mo. Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Hindi pa ako tapos kanina. Wala akong nagawa. Or should I say, malandi lang siguro talaga ako. Dahil kahit nasa mismong bahay kami ni na Julie, ay ginawa pa rin namin yun ni John Ray. Buti na lang at walang nakakaalam at walang nakakapansin. Kaya naman Mama Mia, pagkatapos naming gumawa ng ganon, ay nagpunas ng maayos si John Ray bago siya umalis sa guest room. Ayaw pa nga sana niyang umalis pero pinagtutulakan ko siya. Sabi niya, dun lang daw muna siya. Tapos magtatago na lang daw siya kapag dumating ang asawa niya. Baliw ka ba? Alam na niyang nandyan ang kotse mo, kaya pumunta ka na dun. Buti na lang at napilit ko siya. Pero nung alam kong pumasok na siya sa kwarto nilang mag-asawa, ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng paninibugho. Hindi na ako nakatulog pagkatapos nun. Iniisip ko kung ano kayang ginagawa nilang dalawa. Pero kapag naiisip ko ang sinasabi ni Julie na hindi na raw nag-iinit sa kanya si John Ray, imbis na malungkot ako para sa pinsan ko, ay natutuwa pa ako. Dahil iniisip ko, ako na talagang nakapagbibigay ng init sa katawan ni John Ray. Alas 7 ng umaga nung bumangon ako. Tumulong ako sa kasambahay para magluto. Yung isang kasambahay ay tila iba ang tingin sa akin. Bago pa yung kasambahay na yon. Wala pa siya nung dati nung dumadalaw pa ang mama ko at ako kay Julie. Ako nga pala si Samantha. Pinsan ko po si Julie, pinatawag niya ako kagabi. Sabi ko nung nagpakilala ako doon sa bagong kasambahay. Ay oo nga Minda, si Samantha yan. Cousin/BFF ni Ma'am Julie. Sabi naman nung isa. Ngumiti ako pero siya nung ngumiti siya sa akin, may naramdaman akong kakaiba sa ngiting iyon Mama Mia. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman yon, basta may naramdaman ako. Grabe. Grabe ang damdamin ko noon. Mag-alas 8 na nung bumangon si Julie. Uy Kaz, andito ka pa? Oo, nag-leave na lang ako sa trabaho. Total wala naman na akong gagawin eh. Sabi ko. Halika na, kain na tayo. Sandali, tatawagin ko muna si John Ray. Ayos na ba kayo? Tanong ko. Muka, di ko alam. Mamaya ko na ikukwento. Sabi niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa loob ng kwarto at tinawag na si John Ray. Nung umalis siya Mama Mia, ay naramdaman kong may nakatingin sa akin. At nung lingunin ko si Minda, ay iba ang tingin na iginigawad niya sa akin. Parang hinuhusgahan niya ako. Parang hinuhubaran niya ako. Binaliwala ko yon. Nung lumabas si John Ray ay hindi ko mapigilang kabahan.
Samantha, andito ka pala. Kunwari ay hindi niya alam na nandun ako. Bumeso pa siya sa akin. Pero Mama Mia, naramdaman ko ang paghawak niya sa likuran ko ay kakaiba. Pagkatapos nun ay umupo na kaming tatlo sa mesa. Yung dalawang kasambahay ay sa kabilang mesa kumakain. Habang kumakain kami ay kaharap ko si Julie. Tapos sa gitna naming dalawa, sa may master's chair ay si John Ray. Hanggang sa naramdaman ko, Mama Mia, ang paggalaw ng paa ni John Ray sa pagitan ng paa ko. Hindi kasi nakikita ang ilalim ng mesa. Kinikiskis niya ang paa ko sa kanyang paa mula sa ilalim. Apektado na ako noon pero hindi ko magawang magpakita ng kahit na anong reaksyon. Dahil nasa harap lang namin ang kanyang asawa. Pagkatapos mag-umagahan ay nagpaalam na ako na aalis na ako. Ihahatid ka na lang ni John Ray, sabi sa akin ni Julie. Naku, wag na, nagmotor naman ako eh. Ihahatid na lang kita, mainit na ngayon, sabi ni John Ray. Wag na nga, kayong dalawa talagang mag-asawa. Nagmumotor naman ako kagabi. Motor ni Junior. Baka hanapin din niya yung motor niya eh. Ihahatid na lang kita tapos isasabay ko si Junior pabalik dito para makuha niya tong motor niya. Ganun na lang Kaz. Mabuti ang naisip mo, John Ray. Para wag nang mainitan tong pinsan ko na to. Kasi gusto ko na ngang magka-boyfriend to eh. Para naman ikasal na rin, sabi ni Julie na nagbibiro. Ako naman ay napalunok sa sarili kong laway at ramdam ko rin na tumigas ang mga bagang ni John Ray. Hindi ko alam kung tumigas ang mga bagang niya dahil naiinis siya sa sinabi ni Julie na hahanapan na niya ako ng maaasawa o dahil ba naiirita siya kay Julie. Pagpasok namin sa kotse, nung nakalayo na kami sa subdivision nila Mama Mia, ay tinigil ni John Ray ang kotse. Pagkatapos ay siniil niya ako ng halik. Short time muna tayo, sabi niya. Ano ka ba? Hindi ka pa nakontento? Hindi talaga ako nagsasawa sa'yo. Wala na naman akong nagawa, Mama Mia. Kasi ang totoo ay gusto ko rin naman talaga. Pagtapos namin dun sa short time ay inihatid na niya ako. At gaya ng napag-usapan, isinakay niya ang kapatid ko para makuha nito ang motor niya. Parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw. Sabi ni Julie sa akin ay ayos na raw silang dalawa ni John Ray. Pero gaya ng dati, hindi pa raw din sila nagkakaniig. Ang sabi daw ni John Ray sa kanya ay dahil busy lang daw at stress sa trabaho. Kaya wala siyang gana. Ang hindi alam ni Julie, walang gana ang asawa niya sa kanya dahil sa akin ito nagpapagana. Lumipas ang 2 buwan. Birthday ni Julie. Inimbitahan niya kaming lahat, syempre na mga kamag-anak, at dun ito ginanap sa kanilang bahay. Dami-daming inuman at kung ano-ano pa. Mga 12:00 ng madaling araw nung natapos na ang birthdayhan. Inaya ako ni Julie na dun na lang daw muna sa kanila. Sige na, samahan mo ako bukas kapag nagbubukas ako ng mga regalo. Julie naman eh. Di ba wala ka namang pasok bukas, Kaz? Sabado naman bukas, please. Julie, maglalaba pa ako. Palusot ko. Ipalaundry mo na lang yun, please. O di kaya dalhin mo dito. Palalaban ko na lang kay Minda. Naku, wag na, nakakahiya. Sige na, Kaz. Pagkatapos noon ay kinuntsaba pa niya ang mga magulang ko para dun ako matulog sa kanila. Pumayag naman ang mga magulang ko kay wala akong nagawa. Kahit nagpalusot ako na wala akong damit, ang sabi ni Julie, ipapagamit niya raw sa akin yung mga damit niya. At naiwan ko pala sa guest room yung binigay niya sa aking red nighties. Kaya naman yun na lang ang sinuot ko nung patulog na ako.
Pero 3:00 muli ng madaling araw, bumukas ulit yung guest room. This time, Mama Mia, ay hindi po ako tulog, kundi nagtulog-tulugan lang. Alam ko na kasi kung anong mangyayari. Hindi ko na napigilan ng sarili ko nung haplusin ako ni John Ray. Agad-agad na akong bumigay dahil ang alam ko nakainom din naman si Julie. Kaya siguro tulog na siya. Pagkatapos ng may mangyari sa aming dalawa ni John Ray ay hindi ko na namalayan na nakatulog din pala ako. Pati din pala si John Ray, Mama Mia. Nagising na lang ako sa isang nakakabinging tili. Tumitili na umiiyak. Pagkagising ko ay nagulat ako dahil nasa harap ko na walang iba kundi si Julie. Habang nasa tabi ko at hubot-hubad ang natutulog pang si John Ray. Mama Mia, galit na galit si Julie at sinugod niya ako. Yung Minda naman ay nasa kabilang parte lang ng kwartong iyon at nakamasit. Walang iya kayo, mga hayop kayo! Julie, magpapaliwanag ako, sabi ko. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag. Alam mo bang pinagtanggol pa kita kay Minda? Sabi niya nakita niya kayong dalawa ni John Ray. Pero dahil bago pa lang si Minda, hindi ko siya pinaniwalaan. Mas pinaniniwalaan kita. Mas nagtitiwala ako sa pagiging magpinsan nating dalawa pero ahas ka. Paulit-ulit na sigaw ni Julie. At dahil doon ay nagising na rin si John Ray. Pinipigilan ang paghihisterikal ng kaniyang asawa. Mama Mia, sakto pa talagang dumating ang mga magulang ni John Ray. Dahil hindi sila nakapunta nung birthday kagabi. Umaga na lang sila dumating at nagdala pa ng mga pagkain. Gulat na gulat sila sa napakalaking eskandalo na dinatnan nila. Sinampal pa nga ako ng mami ni John Ray. Pagkatapos noon, hindi pa ako pinaalis ni Julie. Gusto ko nang umalis noon. Gusto ko nang lamunin ako ng lupa. Gusto ko nang mawala. Pero hindi ko magawa. Huwag kang aalis dyan. Bakit ka aalis? Natatakot ka, ha? Bakit ka matatakot? Ang landi-landi mo. Tapos ikaw, John Ray, nung sinuot ko yung 90s na yan, di mo man lang ako pinansin. Pero ikaw pa mismo ang naghubad niyan sa katawan ng pinsan ko. Ang kakapal ng mukha ninyo. Paulit-ulit niyang sabi. Ilang sandali pa, siguro wala pang 1 oras ay dumating ang mga magulang ni Julie. Mga kapatid niya, mga tita-tito namin, pati na rin ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Sinabunutan ako ng mama ko. Galit na galit siya sa akin. Walang iya daw ako, Mama Mia. Sinubukan naman akong ipagtanggol ni John Ray. Kaya lang, magulang na niya ang kaharap niya. Kaya wala siyang nagawa. Paulit-ulit akong sinasampal ni Julie. Walang nagtatanggol sa akin dahil sabi nga ng mama ko kulang pa raw yun sa kalandian ko. Mama Mia, napakahaba ng araw na yun para sa akin. Napakahaba ng oras, napakahaba ng bawat minuto. Habang ini-interrogate nila akong lahat. Kailan pa to nagsimula? Matagal na, no? Anong binili sa'yo ng magaling kong asawa? Ikaw ang ginastusan niya, kaya nawala yung almost half ng savings namin? Galit na galit siya. Ako naman ay hindi makagalaw at hindi makasagot sa kanyang mga tanong. Tama na yan, Julie. Sabi ni John Ray pero sinampal lang siya ni Julie. Wala kang karapatan. Ako ang magsasabi kung kailan tama na. Hanggang sa siguro napagod na rin si Julie. Mag-aalas 3 na ng hapon noong tapos na siya at pumasok na sa kwarto niya para umiyak.
Ako naman ay halos kalad ka rin na ng mga magulang ko. Pagdating namin sa bahay ay hindi pa natapos ang lahat. Halos atakihin pa nga ang papa ko sa sobrang pagkapahiya. Ang papa ko at ang papa ni Julie ay magkapatid, Mama Mia. Kaya hiyang-hiya siya sa kapatid niya dahil sa ginawa ko sa anak nito. Magre-resign ka sa trabaho. Aalis ka dito at pupunta kang Mindanao. Papa, hindi po. Ayoko po. Ayaw mo? Sigurado ka bang ayaw mo? Wala akong nagawa. Pinalitan ng mga magulang ko ang cellphone ko. Mama Mia, tinapon nila sa kung saan na hindi ko alam ang cellphone ko, pati na rin ang number ko doon. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanilang gusto. Dahil ang sabi ng mama ko, kapag inatake daw ang papa ko sa sakit nito at mawala raw, wala daw silang ibang sisisihin lahat kundi ako. Oo, mahal ko si John Ray. Pero ayoko namang mamatay ang papa ko dahil sa pagmamahal na yon. Kaya sumunod ako. Pumunta akong Mindanao. Pagdating ko doon, sinubukan kong kontakin si John Ray. Yung numero niya, tinatawagan ko pero out of coverage area na. Yung social media niya, hinanap ko pero wala na, hindi ko na mahanap, Mama Mia. Nagantay ako na kontakin niya ako sa mga social media ko. Kahit pa nga pinopost ako ni Julie, kahit pa nga pinopost niya ako sa kanyang Facebook, sa kanyang Instagram na malandi. At pinagtatawanan ako ng mga kaibigan at mga kamag-anak namin, hindi pa rin ako nag-deactivate, Mama Mia. Dahil inisip ko nung mga panahon na yon, nagkabukingan na rin naman eh. Napahiya na rin naman ako. Kaya kung ipaglalaban ako ni John Ray, lalaban ako. Pero wala. Lumipas ang halos 2 buwan, walang John Ray nagpakita sa akin. Hanggang sa mabalitaan ko mula sa dati niyang kaibigan na dati ko ring kliyente. Nasa US na pala si John Ray, Mama Mia. US citizen po siya. Dinala siya ng mga magulang niya doon kasama si Julie. Ang sabi nagkasundo daw sila ni Julie na magsisimula ulit. Ngayon, magdadalawang taon na po mula nung mangyari ang napakalaking iskandalo na yon. Hindi ko pa po pinupuntahan yung property na binali ni John Ray dati para sa akin. Gusto ko mang puntahan pero ayokong balikan ng mga alaala na nandoon. Iniisip ko nga yung sasakyan doon, Mama Mia, baka hindi na yun umaandar. Meron namang binabayaran si John Ray na caretaker doon. Pero hindi ko alam kung nandun pa rin siya. Gusto kong balikan ang lugar na yon. Gusto kong balikan ang aming mga alaala pero alam kong masasaktan lang din ako. Kaya hindi ko pa po magawa, Mama Mia. Hindi ko pa mapuntahan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko hanggang ngayon. Oo, tawagin na akong tanga, desperada, malandi, ng lahat ng taong nanonood ngayon. Pero hindi ko pa po may pagkakailang mahal na mahal ko si John Ray hanggang ngayon. Ang alam ko ay pareho pa silang nasa Amerika ngayon. At balita ko, hindi ko alam kung totoo mula sa isa naming pinsan na hindi naman ako hinusgahan na buntis daw si Julie ngayon. Mukhang nagkaayos at nagkabalikan nga silang mag-asawa pagkatapos ng napakalaking iskandalo na ginawa naming dalawa ni John Ray. Ang unfair lang, Mama Mia, ano? Ang dali nilang maging okay. Naging okay silang mag-asawa, samantalang ako ay mukhang forever na yatang sira sa mata ng mga pinsan at pamilya namin. Pati na rin sa mga kaibigan ko dahil for sure, umabot na sa kanilang lahat ang naging balita, ang naging iskandalo. Andito pa rin ako ngayon sa Mindanao, Mama Mia. Dito ako nakahanap ng trabaho. Single pa rin ako hanggang ngayon. Ang pinuntahan ko dito walang kaalam-alam tungkol sa nakaraan na iniwan ko sa dati naming lugar.
Dito bumalik ako sa pagiging Samantha na tahimik lamang ang buhay. Sa Samanthang simple lang. Ang hindi nila alam. Naging Samantha ako na puno rin ng mga iskandalo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Alam kong huhusgahan nila ako at wala na akong pakialam. Lubos na nangungulila pa rin. Samantha. Grabing buhay to, Samantha. Oh! Hindi naman ako kakampi sa'yo. Alam mo yan, diba? Alam mo yan. Mula nung magpadala ka dito, wala naman akong kinampihang other woman dito or third party dahil pro legal wife. Pro legal. Pro marriage, ganon. Pro marriage. Anyways, Samantha, sana maging leksyon ang nangyari sa buhay mo. Hindi lamang sa iyo kundi sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Di ko alam kung ilang mga third party kwento, ilang mga ganitong klaseng kwento pa ang mababasa at maibabahagi ko dito sa ating programa, pero hindi talaga natin kayang ipagkaila na rampant na ngayong mga panahon na to ang kaliwaan. Siguro rampant din dati, hindi lang na sa social media kasi hindi pa uso. Pero ngayon mukhang grabe na eh. Hindi ko alam kung impluwensya rin ba ng social media ito, kaya ganito ang mga nangyayari sa buhay. Pero sa lahat ng mga taong hindi marunong makontento. Kasi sabi mo, may iba nang naging other women itong si John Ray, hindi lang ikaw, 'di ba? Parang sa'yo lang lumaki dahil nahuli kayo, siguro ganun. Tapos iba naman talaga ang sexual connection ninyong dalawa, parang ganyan. Pero, ang sakin lang, sana, 'di ba? Sana inisip mo muna ang pagiging magpinsan niyong dalawa. Hindi sa sinisisi kita, pero ikaw naman kasi ang unang lumapit kaya nagkaroon ng mga ganung bagay. Sabi mo, ikaw ang naglakad palapit sa kanya dun sa, 'di ba? Sa, lobby ng hotel. Parang ganun. Nung una, hindi ko pa talaga masyadong naintindihan yung kwento mo pero habang tumatagal, asawa pala ng pinsan yung kinakana ni ate, ganun. Samantha, sana, maghilom ka na at saka hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat buhay ka pa, may pag-asa ka pang magbago. At sa ngayon, parang hindi mo pa rin pinagsisisihan yung mga nangyari kasi nangungulila pa rin yung entag mo eh. Entag? Hindi ko alam kung entag ang tawag doon. Basta ganun. Anyways, I hope na you will recover, you will feel better, and you will find the love na para sa'yo. The love that you deserve, and the love na hindi kailangang patago, the love na hindi kailangang kailangan mo pang bumiyahe ng pagkalayo-layo para magkita kayong dalawa. At love na wala kayong ibang sinasaktan at inaapakang tao. Sana mahanap mo yung ganon. Anyway, sa mga may comment, alam ko marami kayong may comment dyan. So, ayan, PM, comment down below. Pero, wag naman masyadong harsh, ha? Wag naman yung ganon. Ano to? Bakit nag-crash ang YouTube, ko? Ay, eto na. Bumalik na. Kala ko nag-crash ang YouTube studio. Anyways, hello sa inyong lahat, sa ating mga members na laging nakikinig sa atin. Hi kay Freaky, Mila Raduban, Easy Gale, Gimaras Girl, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Evelyn Kawit, Dayan Martinez, Colleen Bueno, K2G Minisound, Sky Bench ang ating pinakabagong member. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, dito sa ating mga commentators, maraming thank you, Leoneda Ramirez, maraming salamat. Hello din sa araw-araw ding nagko-comment na si Christina Sison Alcura Ukit. Maraming salamat. Ruby Ramos, Rosalie from Bukidnon. Hi! Malapit lang pala tayo. Hi kay Joylyn Espinosa. Maraming salamat. Hello din kay Bon Simangot Channel, kay Arlene Marino, Joanne Parenio. Maraming salamat. Lovely No Feel. Boss Gino Azrael, maraming salamat sa'yo. Hi din kay Queen Yara, Jonalyn Cabudol, Sally Buma, Julius TV from Valenzuela. Hi din kay May Marie Bornales, kay Honey Vanch,
kay John Nelly Trapa at ang nagbigay sa atin ng 200 yen pa super thanks kay Maria Elena Abe, maraming salamat, Elizabeth Lagunday and Lina Ladeza. Sa lahat ng tagapakinig natin, thank you very much sa inyong walang sawang pagmamahal at kung meron po kayong sariling storya ng inyong buhay na nais nyo ring ikwento dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Ingat po kayo palagi and mahal na mahal ko po kayo. Mwah! Bye!